Kailanman ba kayo nag-isip, ano ba talaga ang karaniwan sa isang pusa? Malamang, malambot na balahibo, matuwid na tainga, at mahahabang binti. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, ang ilan sa mga pinakasikat at pinakamamahal na lahi ng pusa ay may daladalang tunay na genetic anomalies? Hindi sila mga superhero mula sa comics. Sila ay totoong nilalang at ang kakaibang anyo nila ay resulta lang ng isang pagkakamali sa kanilang DNA. Sa video natin ngayon, aalamin natin ang sikreto sa likod ng limang, 5 lahi ng pusa na may pinakakahangahangang genetic mutations. Tutuklasin natin kung ang kakaibang katangian ba nila ay biyaya ng kalikasan o sumpa at kung bakit ang ilan sa kanila ay nagiging sanhi ng matitinding kontrobersya sa buong mundo. Kaya maghanda kayo. Magugulat kayo sa katotohanang nakatago sa likod ng kanilang nakakatuwang mukha. Pero bago tayo magsimula, talakayin muna natin, ano nga ba itong tinatawag nating genetic mutation? Isipin ninyo ang DNA bilang isang napakalaking aklat ng instructions kung paano bubuuin ang isang nabubuhay na organismo. Minsan, sa proseso ng pagkopya nito, nagkakaroon ng typo, isang maliit at hindi gaanong mahalagang pagkakamali sa isang letra. Sa karamihan ng pagkakataon, wala itong epekto. Pero minsan, ang simpleng typo na ito ay nagbabago sa isang buong kabanata. Ang resulta, isang nilalang na may bago at kakaibang katangian. Ganyan mismo ipinanganak ang mga bida natin ngayon. Napansin ng mga tao ang mga pusa na ito at nagustuhan nila ng sobra ang resulta ng aksidenteng ito ng kalikasan, kaya't nagpasya silang panatilihin ito sa pamamagitan ng selective breeding o ang sinasadyang pagpaparami. Kaya, ang isang random na mutation ay naging tatak ng isang buong lahi. Pero tanong, ito ba ay palaging nakakabuti para sa mga mismong hayop? Alamin natin. At sa simula ng ating listahan, narito ang lahi ng pusa na sikat dahil sa taglay nitong kariktan. Kilalanin natin ang Scottish Fold. Ang kanilang tampok na katangian ay ang maliliit na tainga na nakatiklop pasulong. Dahil dito, nagkakaroon ang bilog nilang mukha ng isang ekspresyong parang nagulat o medyo kamukha ng kwago. Kapag isinama pa sa malalaki at bilog nilang mata, nabubuo ang hitsura ng isang eternal kitten o isang kuting na parang hindi tumatanda na talagang imposibleng hindi mahalin. Kilala sila sa kanilang pagiging kalmado, balanse, at napaka-friendly na ugali. Gustong-gusto ng Scottish Fold ang makasama ang tao, pero hindi sila demanding. Masisiyahan silang umupo sa kandungan mo habang nanonood ka ng TV o tahimik na matulog sa tabi mo habang nagtatrabaho. Sa totoo lang, sila na yata ang pinaka-ideal na alaga. Pero sa likod ng kaakit-akit na anyo na ito, may nakatagong genetic secret na may kaakibat na malubhang seryosong kahihinatnan. At ito ay obligadong malaman ng bawat magiging may-ari. Kaya, ano nga ba ang dahilan at nakatiklop ng ganito kaamo ang tainga ng mga pusa? Ang sagot ay nakasalalay sa genetic mutation na tinatawag na osteochondrodysplasia. Mukhang komplikado, pero simple lang ang punto. Ito ay isang systemic disease na nakakaapekto sa pagbuo ng cartilage at buto sa buong katawan. Ang mismong gene na nagpapahina at nagpapalambot sa cartilage ng tainga, kaya ito nakatupi, ay ganoon din ang epekto sa lahat ng kasukasuan o joints ng hayop. Sa madaling salita, ang nakatuping tainga ay tila dulo lang ng iceberg o isang nakikitang senyalis ng mas malalim at mas seryosong problema. Ang mutation na ito ay dominant na nangangahulugang sapat na ang isang kopya ng gene mula sa isa sa mga magulang para ito ay lumabas. Ito ang dahilan kung bakit mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapares o pagbreed sa dalawang pusang nakatupi
ang tainga. Kapag ginawa ito, makakakuha ang mga anak ng dobleng dosis ng depektibong gene na tiyak na magreresulta sa matitinding skeletal deformities at malalang depekto sa pagbuo ng kanilang mga buto. Ngayon, dumako tayo sa pinakanakakabahalang bahagi. Dahil sa tinatawag na osteochondrodysplasia, lahat ng pusa na may nakatiklop na tenga o ang Scottish Fold ay nagkakaroon ng problema sa kanilang mga kasukasuan sa iba't ibang antas. Nagpapakita ito bilang arthritis, pananakit kapag gumagalaw, at pagbaluktot o deformasyon ng paa at buntot. Ang buntot ng mga pusang ito ay kadalasang makapal at matigas, at ang kahit anong hindi sinasadyang pagdampi o paghawak dito ay maaaring magdulot ng matinding sakit. Habang tumatanda sila, mas lumalala ang mga problemang ito. Nahihirapan na silang tumalon, maglakad, at maaaring magsimula na ring pilayin. May isang maling paniniwala na kapag ipinapareha ang isang Scottish Fold sa isang Scottish Straight, mga pusang may tuwid na tenga, hindi raw magkakaroon ng sakit ang mga kuting. Nakalulungkot, pero hindi ito totoo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit ang mga heterozygous na hayop, ibig sabihin, yung nagmana lang ng gene mula sa isang magulang, ay nagkakaroon pa rin ng degenerative joint diseases habang lumalaon. Ang pinagkaiba lang ay kung gaano ito kalala at kung kailan ito magsisimulang lumabas. Dahil sa mga seryosong problemang pangkalusugan na ito, ang lahing Scottish Fold ay nagdudulot ng matinding kontrobersya sa mundo ng mga mahihilig sa pusa. Maraming veterinary at animal welfare organization ang nanawagan na itigil na ang pagpapalahi sa kanila dahil itinuturing nila itong unethical. Sa United Kingdom halimbawa, hindi opisyal na kinikilala ng kanilang Chief Veterinary Council ang lahing ito dahil sa tinatawag nilang pagdurusang dulot ng kanilang genetic makeup. Sa ilang bansa sa Europa, tuluyan ng ipinagbawal ang kanilang pagpapalahi. Kaya, kung ikaw ay naaakit sa lahing ito, mahalagang maintindihan mo ang buong responsibilidad. Ang ganitong alaga ay maaaring mangailangan ng panghabambuhay na suporta ng veterinaryo, espesyal na gamot para sa buto at kasukasuan, at natatanging pangangalaga. Ang kanilang cute na hitsura ay hindi lang isang kakaibang katangian, kundi isa itong sintomas ng talamak na karamdaman na kailangan nilang danasin habang buhay. Ito ang napakabigat na kapalit sa kagustuhan ng tao na mag-alaga ng isang cute na pusa na parang laruan. Dumako na tayo sa susunod na kasama sa ating listahan at ito siguro ang pinaka-kontrobersyal na lahi ng pusa. Kilalanin natin ang Munchkin o tinatawag ding Dachshund Cat. Ang pangunahin at pinakakapansin-pansing katangian nila ay ang abnormal na pagkaikli ng kanilang mga binti. Samantalang normal naman ang sukat ng kanilang katawan. Talagang nakakatuwa at kakaiba itong tingnan. Parang ang isang normal na pusa ay bigla na lang dinikit sa lupa. Pero sa kabila ng kanilang maiikling binti, ang mga munchkin ay napakaaktibo, mabilis, at talagang mahilig maglaro. Agresibo nilang hinahabol ang mga laruan at ang galing nilang magmaniobra sa loob ng bahay para silang maliliit na racing car. Hindi man sila kasing taas tumalon gaya ng mga pusa na mahahaba ang binti, napakatalino naman nila. Palagi silang nakakahanap ng paraan. Umaakyat sila sa sofa o upuan sa pamamagitan ng sunod-sunod na maiikling talon. Ang kanilang ugali ay kadalasang inilalarawan bilang matapang, mausisa, at napakapalakaibigan sa tao. Ang dahilan ng maiikling binti ng mga Munchkin cat ay isang genetic mutation na kahawig ng sanhi ng pagkapandak or dwarfism sa mga asong dachshund at corgi. Ito ay tinatawag na achondroplasia. Ito ay isang dominant gene
na pumipigil sa normal na paglago ng mahabang buto sa kanilang mga paa habang ang kanilang gulugod at ulo ay nananatiling normal ang sukat. Isang nakakaintriga at kasabayang nakakapangilabot na katotohanan. Ang gene na ito ay lethal o nakamamatay kapag nasa homozygous form ito. Ibig sabihin, kung ang isang kuting ay magmamana ng gene ng pagkapandak mula sa parehong magulang, mamamatay na ito habang nasa sinapupunan pa lamang. Kaya naman, sa pagpapalahi ng mga munchkin, laging may isang magulang na maikli ang binti at isang magulang na normal ang haba ng binti. Bilang resulta, ang mga ipinanganak sa isang litter ay mayroong mga kuting na maikli ang binti at mga kuting na may normal na haba ng paa na hindi nagtataglay ng mapanganib na gene na ito. Napakaraming kontrobersya at maling paniniwala ang umiikot pagdating sa kalusugan ng mga pusang munchkin. Ang mga kritiko ng lahing ito ay nag-aangking ang maiikling binti ay humahantong sa matitinding problema sa gulugod at kasukasuan na para bang sinasadya nilang pahirapan ang mga hayop. Gayunpaman, batay sa matagalang obserbasyon ng mga breeder at veterinaryo, lumalabas na hindi ito ganap na totoo. Sa kabuuan, ang mga munchkin ay itinuturing na medyo malusog na lahi. Mas nababaluktot ang kanilang gulugod kumpara sa mga asong dachshund, kaya mas bihirang magkaroon sila ng problema sa likod. Ngunit mayroon silang genetic predisposition sa dalawang partikular na karamdaman, ang lordosis, kung saan lumulubog ang gulugod papasok sa dibdib na pumipisil sa puso at baga, at ang pectus excavatum o tinatawag ding funnel chest. Sa kabutihang palad, hindi naman ganoon kadalas mangyari ang mga kondisyong ito, at ang mga responsabling breeder ay sinisigurong inaalis sa pagpaparami ang mga ganitong hayop upang hindi na kumalat ang depekto sa lahi. Bagamat masasabing malakas ang kanilang pangangatawan, nananatiling hindi matatag ang katayuan ng mga pusang munchkin sa mundo ng felinology. Hindi kinikilala ang lahing ito ng mga pinakamalaki at pinakakagalang-galang na organisasyon tulad ng International Federation of Feline, FIFE, at Cat Fanciers Association, CFA, sa Estados Unidos. Ang pangunahing argumento nila ay hindi raw etikal na i-breed ang mga pusang may mutasyon na nakakaapekto sa normal na forma at kakayahan nilang kumilos. Naniniwala sila na ang isang pusa ay dapat nakakatalon at nakakagalaw ng malaya, at ang maiikling binti ay artipisyal na humahad lang sa kanilang likas na kakayahan. Sa kabilang banda, kinilala naman ng ibang asosasyon gaya ng Tika ang lahi dahil nila ang mga munchkin ay napakahusay na naka-adapt sa kanilang kakaibang katangian at namumuhay ng masaya at buo. Patuloy ang diskusyon at inihahain nito sa atin ang isang komplikadong tanong. Saan ba talaga ang hangganan sa pagitan ng pagiging natatanging katangian at isang depekto na nakakapinsala sa kalusugan? Ngayon, maghanda na kayong makilala ang totoong alien mula sa mundo ng pusa. Ang pangatlong lahi na ito ay walang iba kundi ang Sphinx. Ang kanilang hitsura ay tiyak na nakakaagaw pansin. Halos walang buhok o fur, balat na mukhang may kunot, malalaking tainga na parang mga locator, at ang matatalinong mata na may matalas na tingin. Kapag hinawakan mo sila, ang kanilang balat ay parang mainit, malambot na peach o kaya'y suedo. Dahil wala silang balahibong balabal, laging mainit ang kanilang katawan. Kaya naman, palagi silang naghahanap ng pinagmumula ng init, maaaring heater, sinag ng araw, o kaya ang iyong kandungan. Ito ang dahilan kung bakit sila isa sa pinakamahihilig magpakita ng pagmamahal at paglalambing. Ang mga Sphinx ay wari bang nilikha para lamang mayakap. Sila ay lubhang palakaibigan, gustong-gusto nilang nasa sentro ng atensyon,
at handa silang sumunod sa kanilang amo kahit saan, habang nagbibigay komento sa lahat ng nangyayari sa pamamagitan ng malakas na pag-pour. Ang sikreto kung bakit sila mukhang hubad ay dahil sa recessive mutation ng isang gene. Ito yung gene na responsable sa pag-produce ng keratin, isang protina na siyang pangunahing sangkap sa pagbuo ng buhok. Ibig sabihin, mayroon pa ring follicles ng buhok ang mga sphinx, pero hindi sila makagawa ng normal at kumpletong buhok. Minsan, makakakita ka ng manipis na peach fuzz sa katawan nila, lalo na sa ilong, tenga at buntot. Pero wala talaga silang makapal o kumpletong balahibo. Kaya pala, dahil din sa mutation na ito, maraming sphinx ang walang bigote o whiskers o kaya naman ay napakaikli at kulot ng mga ito. Pero mahalagang linawin ang isang popular na alamat. Ang mga sphinx ay hindi hypoallergenic. Kadalasan, ang nagtitrigger ng allergy sa tao ay hindi ang balahibo, kundi ang protina na nasa laway at skin secretions ng pusa. Dahil ang mga sphinx ay pinagpapawisan at naglilinis din ng sarili gamit ang kanilang dila. Katulad ng ibang pusa, pareho lang silang may kakayahang magdulot ng allergic reaction. Dahil wala silang balahibo, talagang may kakaibang paraan ng pag-aalaga na kailangan ang mga pusang ito. Una, sensitibo sila sa temperatura. Sa tag-init, kailangang protektahan ang kanilang malambot na balat mula sa sunburn gamit ang espesyal na sunscreen or damit. Pagdating naman ng taglamig, kailangan nila ng maiinit na sweater at mga bahay na may pampainit para hindi sila ginawin. Pangalawa, naglalabas ang balat nila ng sebum o skin oil na karaniwang sinisipsip ng balahibo ng ordinaryong pusa. Pero sa mga sphinx, naiipon ng langis na ito at nagiging kulay kape na residue na nakakabaho at nakakadumi sa mga muebles at damit. Kaya naman, kailangan regular na paliguan ang mga sphinx, mga minsan sa 1 o 2 linggo, gamit ang espesyal na shampoo o kaya naman ay punasan ng wet wipes. Kailangan din ng masusing atensyon ang kanilang malalaking tenga, kung saan madalas maipon ang maraming earwax o tutuli. Pati na rin ang mga kulubot sa balat na dapat linisin ng husto. Nakaka-interest isipin na ang genetic mutation mismo ang humubog sa kanilang kakaibang ugali. Dahil sa laging kailangan ng init, nag-evolve ang mga sphinx para maging sobrang contact sa at lapit sa tao. Para sa kanila, ang tao ay hindi lang basta amo, kundi ang pangunahing pinagmumula ng init at ginhawa. Ang pisikal na pangangailangang ito ay naging matinding emosyonal na pagmamahal. Kaya naman, sasamahan ka nila matulog sa ilalim ng kumot, uupo sa balikat mo habang nagtatrabaho, at talagang hihingi ng yakap. Hindi ito yung pusa na magiging aloof o lalakad ng mag-isa. Sa isang sphinx, vital o napakahalaga ang laging may kausap at may nagbibigay ng atensyon. Kaya, kung naghahanap ka ng hindi lang alaga, kundi isang tunay na kakambal at kaibigan na literal na magpapainit sa iyo ng pagmamahal, ang Sphinx ang perpektong pagpipilian. Sa likod ng kanilang alien or kakaibang hitsura, nagtatago ang pinakamainit at pinakamatapat na puso. Narito na ang pang-apat nating nominado. Sa hitsura pa lang, parang bumaba siya mula sa isang kwento ng mga engkanto o duwende. Kilalanin natin ang Devon Rex. Ang lahing ito ay talagang nakakagulat dahil sa kanilang pambihirang itsura. Malalaki at nakababa ng mga tenga, malalaki at hugis itlog na mata, maikling nguso, at syempre, ang kanilang ipinagmamalaking balahibo. Ang balahibo nila ay malambot, maikli, at kulot na parang karakol o kaya naman ay velour. Ang katawan nila ay slim at matipuno, pero napakakinis at elegante tingnan. Dahil sa kakaibang kombinasyon ng mga katangian na ito, tinatawag sila madalas na mga duwende o kaya ay alien
ng mundo ng mga pusa. Ngunit ang ugali nila hindi pang-ingga kanto. Sa halip, mas parang unggoy o aso. Ang mga Devon Rex ay tunay na mga clown at punong-puno ng enerhiya. Gustong-gusto nilang maglaro, magdala ng mga laruan, parang aso. Umakyat sa pinakamatataas na parte ng bahay at makialam sa lahat ng ginagawa sa loob ng bahay. Napakatalino at napakalambing nilang pusa at napakadali nilang sanayin. Ang dahilan ng kanilang kaakit-akit na mga kulot ay isa ring recessive na genetic mutation. Binabago nito ang istruktura ng balahibo, kaya ito ay nagiging manipis, kulot at napakaigsi. Ang pinakakagiliw-giliw, may iba pang mga lahi na may kulot na balahibo, tulad ng Cornish Rex. Pero ang kanilang mga mutation ay lumitaw ng magkahiwalay. Kung ipagpapisan mo ang Devon Rex at ang Cornish Rex, lahat ng kuting ay ipapanganak na may tuwid na balahibo. Nagpapatunay ito na magkaiba pala ang mga gene na responsable sa kanilang pagkakahawig. Isa itong kahangahangang halimbawa ng tinatawag na convergent evolution, kung saan nakakamit ng kalikasan ang magkatulad na resulta sa magkaibang paraan. Ang gene na responsable sa balahibo ng Devon Rex ay lumitaw sa isang spontaneous mutation sa isang ligaw na pusa sa Devonshire, Inglaterra, noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. At mula sa pusang iyon, nagmula ang lahat ng modernong kinatawan ng lahi na ito. Ang balahibo ng Devon Rex, bukod sa kakaiba ang hitsura, ay nangangailangan din ng espesyal na pag-aalaga. Napakalambot at napakanipis nito sa balat, ngunit ito ay medyo manipis at marupok. Hindi sila dapat suklayin gamit ang matitigas na brush para hindi masira o matanggal ang kanilang kakaunting buhok. Ang pag-aalaga rito ay simple lang. Pahiran ng dahan-dahan gamit ang rubber glove o malambot na tela para maalis ang mga patay na balahibo. Madalas marinig ang sabi-sabi na ang mga Rex ay hindi naglalagas ng balahibo at bagay sa mga may alerhiya. Isa itong malaking pagkakamali. Naglalagas din sila, kahit pa mas kaunti kumpara sa ibang lahi, at tulad ng mga Sphinx, naglalabas pa rin sila ng protein na nagdudulot ng alerhiya. Bukod pa rito, dahil manipis ang kanilang balahibo, sensitibo sila sa lamig at draft-wise o bugso ng hangin tulad din ng mga Sphinx. Kaya naman, kailangan nila ng bahay na palaging mainit. Kapag taglamig, baka kailanganin pa nila ng komportabling sweater para hindi sila ginawin. Pero ang talagang nagpapabukod tangi sa Devon Rex ay ang kanilang ugali. Madalas silang tinatawag na pusa-aso dahil sa kanilang pagiging loyal at mahilig maglaro. Sadyang napakahilig nilang makasama ang mga tao at hindi talaga sila sanay na nag-iisa. Pipili ang Devon Rex ng isang paborito sa pamilya at susunod ng susunod sa kanya saan man siya magpunta, parang anino. Ang gusto nila, umupo sa balikat mo, tumulong sa pagbabasa mo ng libro o sa pagtatrabaho sa computer. Walang katapusan ang kanilang talino at pagiging kuryoso. Madali silang matuto ng mga utos, kaya nilang mag-fetch at kahit kaya pang ipasyal na nakatali. Kaya't perpekto itong lahi para sa mga aktibong tao at pamilyang may mga bata na handang magbigay ng maraming oras sa kanilang alaga at makipaglaro rito. Kung gusto mo ng pusang parang duwende ang hitsura, parang unggoy ang liksi, at aso ang pagiging tapat, ang Devon Rex talaga ang hinahanap mo. Tiyak na hinding-hindi ka mababagot sa kasama niya. At narito na tayo sa ikalima at huling lahi sa listahan natin. Ang lahing may kakaibang mutation na nagbigay sa kanila ng napakaamo at parang laging nagugulat na itsura. Ito ang sikat na American Curl. Ang natatanging marka nila ay ang kanilang eleganteng nakabaluktot na mga tainga. Tila ba maliliit na sungay o kaya naman ay hugis buwan
crescent moon. Dahil dito, nagkakaroon sila ng kakaibang alindog at mukhang napakapala-kaibigan na parang laging may magandang bagay na nagpapagulat sa kanila kaya laging handang makipaglaro. Ngayon, di tulad ng ibang lahi na may kakaibang itsura, ang American Curl ay may balance at proporsyonal na katawan. Walang anumang extreme o matinding katangian sa kanila, liban lang talaga sa kanilang tainga. Madalas silang tawaging Peter Pan ng mundo ng pusa dahil nananatili silang malaro at parang kuting sa buong buhay nila. Napakalambing nila, matatalino, at madaling makisama sa mga bata at maging sa ibang mga alaga. Ang kasaysayan ng lahing ito ay isang napakagandang halimbawa kung paanong ang isang pagkakataon lang ay makapagbibigay sa mundo ng isang tunay na hiwaga. Noong taong 1981 sa California, may isang ordinaryong pamilya ang kumupkup sa isang pusang kalye na may mahabang balahibo. Ang kakaiba sa kanya, ang kanyang mga tainga ay tiyupi o nakabaluktot. Pabalik, pinangalanan nila itong Sulamit. Nang manganak siya, dalawa sa mga kuting niya ang may eksaktong ganoon ding hugis ng tainga. Dito na naging malinaw na hindi ito aksidenteng pinsala, kundi isang matibay na genetic mutation. Tinukoy ng mga geneticist na ang kakaibang katangiang ito ay dulot ng isang dominanting gene na tinawag nilang curl gene. Ibig sabihin, bawat American curl na makikita natin sa mundo ay direktang inapo ng pusang iyon ni Sulamith. Isa itong kahangahangang kwento kung paanong ang isang pusang kalye ay naging pinagmulan o ninuno ng isang bagong lahi na kinikilala at minamahal na ngayon sa buong mundo. Pero eto ang pinakapaborito at pinakamalaking sorpresa. Hindi tulad ng Scottish Fold Cats na ang kanilang pagkakabago ng tenga ay kadalasang may malubhang kaugnayan sa sakit sa kasukasuan. Ang gene left naman ng American Curl ay tanging sa cartilage lang ng tainga umaapekto at wala ng iba pa. Ito ang isa sa pinakamalusog at may pinakamalinis na lahi ng pusa. Wala silang tiyak na namamanang sakit na konektado sa kanilang kakaibang katangian. Ito ay resulta ng natural na genetic mutation na walang anumang negatibong epekto sa kalusugan ng hayop. Dahil dito, ang American Curl ay perpektong halimbawa kung paanong ang isang genetic anomaly ay maaaring maging isang kawili-wiling katangian lamang at hindi isang depekto. Sila ang buhay na patunay na ang kakaibang hitsura ay hindi laging nangangahulugan ng problema sa kalusugan at ito ang nagpapaiba sa kanila mula sa maraming iba pang breed na dumaan sa selective breeding. Kahit na wala silang sakit o problema sa kalusugan, ang tanging kakaibang tenga ng American Curl ay kailangan pa rin ng kaunting pangangalaga. Mayroon pang isang kawili-wiling detalye. Ipinanganak ang mga kuting na may tuwid na tainga. Nagsisimula lang itong umikot o tumiklop paatras sa ika-4 hanggang ika-7 araw ng kanilang buhay at nagtutuloy-tuloy ang prosesong ito hanggang sa 4 na buwan. Sa edad na ito nabubuo ang panghuling kurba o tiklop ng tainga na hindi na magbabago. Matigas ang cartilage o litid ng tainga ng mga curl, pero kailangan pa rin itong hawakan ng maingat para hindi ito masira. Hindi sila dapat pilitin o basta-basta ibaluktot ng pabaliktad. Dahil din sa kanilang bukas na hugis, mas madaling dapuan ng dumi ang tainga ng mga curls kumpara sa normal na pusa. Kaya dapat itong regular na tingnan at linisin. Sa kabila ng lahat, sila ay mga pusa na hindi maselan, malusog, at napakagandang kasama. Ang aksidenteng mutasyon na nagbigay sa kanila ng kakaibang tenga ay naging isang tunay na regalo para sa lahat ng mahilig sa pusa sa buong mundo. Kaya, mag-summarize na tayo. Ngayon,
Nakilala natin ang 5 kahangahangang lahi ng pusa, kung saan bawat isa ay resulta ng isang kakaiba at pambihirang genetic na pangyayari. Nakita natin na ang kaibig-ibig na nakatiklop na tenga ng Scottish Fold ay palatandaan pala ng malubhang sakit sa kasukasuan. Nalaman nating ang maiikling binti ng Munchkin ay hindi hadlang para maging maliksi at matagumpay itong mga ngaso. Naintindihan din natin kung bakit mas nangangailangan ng masusing pangangalaga ang hubad na Sphinx kaysa sa pinakamahiblang Persian, at kung bakit ang kulot na Devon Rex ay isang pusa na may kakaibang ugaling parang aso. At sa huli, humanga tayo sa American Curl na ang mutation ay napatunayang isa lamang inosente at kaakit-akit na katangian. Ang kaleidoskopo ng mga lahing ito ay nagpapakita kung gaano hindi ka panipaniwala at di mahulaan ang kalikasan. Ngunit nagdadala rin ito ng malaking responsibilidad sa ating mga tao. Dapat nating tandaan na sa likod ng bawat kakaibang katangian ay may komplikadong genetics, at tungkulin nating alagaan ang mga nilalang na ito. Isinasaalang-alang ang lahat ng kanilang pangangailangan at lapitan ang kanilang pagpapalahi ng may sapat na katalinuhan at etika. Maraming salamat sa inyong panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nag-enjoy kayo, paki-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang aming mga bagong episode. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga lahing ito ang pinaka nakamamangha para sa inyo? At maging handa ba kayong mag-alaga ng pusa na may ganitong kakaibang katangian? Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga opinyon sa comments section.